Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang isi-share ko po sa inyo ngayong gabi ay kung totoo po ba na ang mga taong namatay ay muli pong nabubuhay. Kung saan po napunta ang kaluluwa, saan po napunta ang espiritu pagkatapos po namatay ng tao. Kung totoo po ba ang tinatawag na reincarnation at yung tinatawag na purgatorio at yung tinatawag na rapture. Ngayon, i-share ko po muna ang aking karanasan nung ako po ay bata pa. Ang aking tatay po, kami po ay kasapi ng Pentecostal Church. At nung ako po ay bata pa, nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang po ako. Nung namatay po yung aking ama ay naalala ko po, napanaginipan ko po siya. Siya po ay nakalutang sa ulap. Mayroon po siyang crown, mayroon siyang balabal, mayroon siyang espada. Naging anghel po siya. At yun nga, habang nakalutang siya ay kinausap niya po ako at mayroon po siyang binato sa akin or ibinigay mula dun sa lumulutang siya sa ulap hanggang sa yung may binigay siya na isang kulay green na parang bumubula-bula na kulay green. Yun po ay sinyalis ng kapangyarihan at may inutos po siya sa akin na sabi niya, pumunta ka sa iba't ibang lugar at sumampalataya ka sa Panginoon. Yun nga po ang aking ginawa dahil nag-serve din po ako sa ministry sa loob ng 17 taon at sa 17 taon na po ay sa mismong simbahan po ako nakatira. Ayun po, tatalakayin po natin kung ang patay po ba ay kung nabubuhay dahil lingid po sa ating kaalaman ang tanging Panginoong Hesus lamang po ang nabuhay pagkatapos po ng 3 araw, pagkatapos na kanyang kamatayan. Wala pong ibang statement na mayroon pong nabuhay pagkatapos pong namatay, kundi ang tanging Panginoon lamang. At yun po ang ating tatalakayin kung saan na po napupunta ang kaluluwa po ng mga namatay. Sinasabi po ng 2 Corinthians 5:8, from the absent to the body is to be present to the Lord. So malinaw po na sinasabi dito, from the absent to the body, kapag wala na ang kaluluwa sa kanyang katawan, ito ay mapupunta sa Diyos. Ito ay kukunin ng Diyos. Dahil sinasabi din ng ibang mga talata na ito ay kukunin ng lupa, ang katawang lupa, at ang kaluluwa ay napupunta sa Diyos. So ngayon po ay sinasabi din po ng Luke 23 verse 43. Naalala niyo po yung pinako ang Panginoon, mayroon pong 2 pulisan sa kanyang tabi at ang sabi po nung isa, Panginoon, nalalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At ano po ang sagot ng ating Panginoon? I tell you, today you will be with me in paradise. So, totoo po sinasabi ng Panginoon na ngayon ay dadalhin kita sa aking paraiso. So, ang ibig ko sabihin nito ay talagang mayroong paraiso. Pero wala pong nabanggit dito na mayroon pong purgatorio. So, hindi po natin alam kung saan galing yung salitang purgatorio, pero ang nababasa lang po natin sa Biblia ay paraiso or paradisom sa salitang Grego, paradise naman po sa salitang English. Ngayon po ang paraiso, yung tinatawag na doon sa Biblia, ang Garden of Eden ay isang klase ng paraiso. At
Sa aking paniniwala, ngayon ay mayroon pa pong paraiso. So hindi po natin alam kung saan banda yon, ang Diyos lang po nakakaalam, pero para sa akin, naniniwala ako na mayroon pang paraiso ngayon. At kapag namatay ka, ay doon ka mapupunta sa paraiso. Wala po muna yung paghuhukom, dahil ang paghuhukom ay kapag dumating na ang Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating, at ang nakaalam lamang po noon ay ang Diyos Ama. Yun po ay talagang judgment na po ng isang katauhan. Pero bago po yun mangyari, ay mangyayari po yung tinatawag na rapture. Yun nga yung sinasabi nila na yung reincarnation ay hindi ako masyado nakukumbinse kung mayroon po ba talagang reincarnation. Dahil ang Panginoon mismo ay hindi naman siya na-reincarnate. Bagkus siya po ay nabuhay mula sa mga patay. So kung siya po ay nabuhay mula sa mga patay, ang mga naniniwala po sa kanya, ang mga sumampalataya po sa kanya ay muli din pong mabubuhay pagkatapos mamatay kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon. Dahil tayo ay mga namatay na kasama ng Panginoon at tayo ay nabuhay. Nung siya ay pinako, siya ay pinarusahan, siya ay pinalo. Nung time na yon, tayo rin po ay parang namatay na sa espiritu. At nung siya po ay nabuhay, nagkaroon na po tayo ng kaligtasan. Ngayon po ay tayo ay muli na pong nabuhay. Sa ating mga espiritual po na kalagayan, matagal na po tayong patay. Dahil tayo ay matagal tayong tumalikod sa ating Panginoon. Marami tayong ginawang kasalanan, marami tayong mga pagkukulang sa ating Panginoon. Pero nung siya ay ipinako, siya ay inalay, binayaran na po lahat ng ating kasalanan. So sa ibang talata po ng Biblia, sinasabi po dito, hangga't nalalaman ng buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Yun po sinasabi po dito na hindi daw po nalalaman ng patay na siya ay patay na. Pero ang buhay ay nalalaman niya na siya ay mamamatay pa. So ngayon po, marami sa atin na takot pong mamatay. Totoo po yun. Dahil yun po talagang pinaka nakakatakot na pangyayari. Pero kung isipin niyo po, lahat po ng tao ay dadating po sa ganun. Pero sa aking paniniwala, ang tao kapag namatay, kapag siya ay sumampalataya sa Panginoon, siya ay mabuting tao, siya ay pinatawad, siya ay nagsisi, siya ay talagang binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos, siya po ay muling mabubuhay. At bago po mangyari yon, mapupunta po muna ang kaluluwa sa paraiso. Tinatawag na paraiso dahil yung dalawang pinako sa krus, si Dimas ata yun or si, hindi ko maalala yung pangalawang, yung dalawang tao. Alam ko yung isa doon si Dimas pero yun nga sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano sagot ng Panginoon? Ang sabi niya, ngayon din ay dadalhin kita sa aking paraiso. Ngayon din ay dadalhin kita sa paraiso. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. So, malinaw po na sinasabi ng Panginoon na mayroon po talagang paraiso.
mawawala ang langit at lupa, pero ang aking mga salita ay hindi magkakabula. Marami pong sa atin ang balisa sa buhay. Alam ko po yon dahil naranasan ko po yon. Dahil matagal po akong nag-iisa. Wala po akong malapitan, wala akong pamilya. Sa simbahan lang po ako nakatira. At ang ginawa ko po nung time na yon ay talagang sumampalataya lang sa Panginoon. At marami po akong naranasan na mga kakaibang pangyayari. Tulad nung isang gabi ay nagising po ako ng alas 12 ng madaling araw at akala ko ay alas 5 na siya ng madaling araw. Pero alas 12 pa pala. Ako po ay lumabas ng pinto. Lumabas na po ako at nakita ko yung buwan, nakasentro pa. So, pumasok uli ako kasi matutulog uli ako. Siguro mga 3 minutes po ang lumipas. Nung pahiga na po ako ay bigla pong may lumabas na manananggal. Manananggal po, yung sinasabi nilang aswang, kalahati lang po yung katawan. Tapos sinasakal po ako sa liig. Nung sinasakal po niya ako sa liig kasi pinatay ko po yung ilaw sa simbahan, so wala pong ilaw. Ayun, sinasakal niya po ako. Nung nare-review ko siya, pinapalayas ko siya sa pangalan ng Panginoon. Talagang sumisigaw siya. Gusto niya akong patayin. Nagsisigaw siya at talagang boses babae po siya. Kalahati po yung katawan, tapos galit na galit. Kaso lang nung sinasakal niya po ako ay kinukuha ko yung kamay niya. Wala po akong mahawakan kasi espiritu po siya, hindi po siya mahawakan. Pero nakikita ko po yung itsura niya. Parang ano lang, medyo maitim lang, parang anino lang siya na lumilipad na anino, na kalahati yung katawan ng babae. Tapos hindi ko siya mahawakan, pero ako ay nahawakan niya. Pero yun nga, dahil sumampalataya tayo sa ating Panginoon, yun ay naano din po siya, nawala din po siya na parang bula nung pinalayas natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero siguro hindi siya ganun kabilis nawala eh. Mga 3 beses pa tayong pinalayas bago siya nawala. Pero yun po, nagtagumpay naman po ang kabutihan, nagtagumpay po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang masasabi ko lamang po ay ang mga taong namatay, sila ay wala na pong nalalaman. Wala na po yung nalalaman. Ang katawan ay mapupunta sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Panginoon. Kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ang kaluluwa naman po ay mapupunta po sa paraiso. So doon po, pansamantala po ang kaluluwa may nirahan sa paraiso na mga ilang taon at habang hindi pa dumadating ang paghuhukom o tinatawag na judgment. Yung sinasabi na halik kayo rito sa aking kanan at yung iba naman halik kayo rito sa aking kaliwa at titimbangin daw po ang kabutihan na nagawa mo sa nagawa mo kasamaan. Pero ang kaligtasan po ay hindi basihan sa nagawa mong kabutihan. Dahil isa lang po ang mabuti, walang iba kundi ang Panginoon. At nangaligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. We are saved by grace, but not by works. So, yun lamang po ang aking masishare ngayong gabi. At sana po mag-like and follow kayo para marami pa tayong video na i-upload na tulad nito. At magkaroon po tayo ng maging malinaw po ang ating isip pagdating po sa ating mga espiritual. At yun nga, kung saan napupunta ang mga taong namatay na, kung ito ba ay babalik pa sa mundo ng mga tao o kung ito ba ay mapupunta sa kaharian ng Diyos.
Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Like and share po. God bless atin.